Gabi ng Misteryo. Nakikita mo Tama talaga po, physically. depende po doon sa sensitivity at yung pong kamalayan noong receiver ng information. Pero ang kadamihan po ay ito'y sa light dimension, sa ethereal, at yung kanilang spiritual dimension ang nag-i-interpret po ng lahat ng mga experiences sa lugar na ito. At ang sabi po kanina, ito ay ang lugar pong ito sa Sampaloc ay pwedeng tingnan lamang na parang isang kahuyan o isang gubat na normal. Pero noong ancient times ay ito po ay talagang sagradong lugar na. Nasa ethereal imprint ng lugar na ito kung ano-anong mga rituals noon, kung ano-ano pong mga information ang naiukit sa lugar ng Ciudad Verdadero. Ganon talaga po ang binigay na biyaya sa kanila. Maraming mga experiences na hindi ka panipaniwala at biglang nagkaroon sila ng ibang kamalayan at ang dami nilang nakausap. Nakita ko ang liwanag ni Brother Jay kanina. Naroon po siya sa lugar. Para ba siyang power plant, Ma'am Jo? Power plant? 1,000 wattage more pa. I think it's about time din na magising tayo sa katotohanan na pahalagaan natin ng mga puno sa ating kapaligiran at magtanim tayo ng puno. Maging advocate tayo ng pagtatanim ng puno. Yan na. Sumama tayo sa ibang mga environment group na talagang very active sa pagtatanim ng puno. Hindi yung sisirain natin ng ating kalikasan. Yes. Pero ngayon, sasaksihan ninyo na dahil nagtanim ang Singapore ng maraming puno, kahit saang bahagi, lahat po ng mga buildings nila ay may mga puno. Mas malamig na po ang Singapore kaysa sa atin. Tayo naman po ang painit na painit. At ito ay napakahalaga rin na bigyang pansin dahil nagkakaroon po ng adjustment ang planeta natin. Lumalapit tayo sa equator. Masusunog po tayo pag hindi tayo nagtanim ng puno. Kaya emergency po itong panawagan ni Sir Ray na kailangan araw-araw tayo po ay nagtatanim ng puno. Ang pagtatanim po ng puno ay pwedeng hindi physical. Tama, yun po ang ating naramdaman kanina. Yung bigat ng syudad vibration, yung syudad, ibig sabihin ko po yung city life na pasan-pasan po natin, yung lapot ng cyber waves na hindi naman natin kailangan na nakukuha natin sa siyudad na tinitirahan natin, ay ang pagpasok po sa lugar na yon, agad-agad po na nawawala. Para kang hinuhugasan ng napakalakas na enerhiya at lalo pa po kung kayo ay makapagpaligo doon sa healing spring, may batis po doon at yung mga buhok ay mahugasan, lalong gumagaan. Gumaan ang aking pakiramdam, Ray, kanina. Hinugasan ko yung aking buhok. Pati rin ako kaya basang-basa yung ulo ko kanina. Ang na-experience ko kanina, Dr. Joe, kasi kaninang papunta tayo, talagang malakas yung buhos ng ulan. Abay, ako'y nakipag-tsikahan sa nature. Baka pwede naman po. Pagbigyan nyo naman po kami. Mahawi man lang ang ulap at para makapag-ikot-ikot tayo sa Ciudad Verdadero. Abay, pinaunlakan, Dr. Joe. Ganun ba talaga dapat natin gawin? Opo. So, I think it's about time na hindi lang iilan, hindi lang mga healers, hindi lang mga psychics, hindi lang yung mga channels ang gumagawa nito, kundi tayong lahat. I think it's about time na tayong lahat ay maging open sa ganito. Going back to our old culture practices, di ba, Ma'am Jo? Kasi dati-rati naipag-usap tayo sa halaman, di ba? Naipag-usap tayo sa puno. Ngayon, kapag nakikita kasi ngayon, sabihin sa'yo, baliw ka. Yung ating mga kasamahan sa Spiritual Guide Philippines, sina Brother Jay, sina CJ at iba pa, abay marami silang mga experiences inside Ciudad Verdadero, especially Dr. Joe, yung paghawak nila doon sa boulder na yon, yung malaking tipak ng bato, talagang napakasikat yung batong yan na talagang naipag-communicate yan, JP napakita ng RHTV, marami tuloy nag-iisip, Ma'am Jo,
Itong boulder na to, ano ba talaga ito? Ito ba'y portal sa kabilang dimensyon? Gabi ng Misteryo. Pilipinas ang oras, 10:01 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Ciudad Verdadero, isang napaka-mystical place. You can call it holy place, sacred place. Convergence ng mga iba't ibang mga beings sa lugar na ito. We have the galactic beings, divine beings, ascended masters, elemental beings. At binisita nga natin uli ang Ciudad Verdadero. Iyang hagdan na yan, stairway to heaven yan. Literally. Alam nyo bakit? Kasi matindi yung portal sa taas, yung malaking labyrinth doon. Talagang connected sa cosmos. Tapos pag ninawakan, iba-vibrate yung sa kamay. Wow. Grabe yung vibration. Oh, solid talaga yan. Solid. Ano na feel mo while doing it? Grabe po, pagpunta ko sa gitna, naramdaman ko agad yung from root Oo. to my crown chakra. Oo. Iba po yung chakra. Ito ano? To crown chakra, para po akong nag-shake siya, pero at the same time recharging. Galing. Ano siya, Sir Ray eh. Kumbaga, kada tapak mo, may wisdom na bumababa tungkol sa buhay eh. Okay. Yung parang journey ng buhay yan eh. No? Sobrang sacred. Salamat po. Nag-shake po yung ano ko, yung tuhod. Tapos yung katawan ko, nagbabibrate siya habang naglalakad po. Tapos matinding energy dun sa gitna. Purpose mo pag nandito, pray for your personal career and maybe the whole country or the whole world. Yeah. Spiritual Guide Philippines, mga Reiki healers, masters ng Angkai, and of course, Gabi ng Misteryo, di ba? Ayan. Encounters mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na? Mga experience, o meron kayong sightings ng mga UFO. Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels, beyond human comprehension. Us. Propulsion system. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa Ciudad Verdadero. Ano ba ang maaaring mensahe na maaaring naibigay ng syudad sa tao? At tayo ngayon nagkaroon ng pagkakataon na muli makabisita sa Ciudad Verdadero. At mga beings na nasa paligid ay talagang welcome ang mga taong gustong maramdaman ang mensahe, ang spiritual enerhiya, banal enerhiya ng Ciudad Verdadero. Yan ito pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Wala nga absent. See you. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Hoy, kumusta na po kayo mga kaibigan? Ngayon po ang gabi ito ng Gabi ng Misteryo, Sabado po.
Ngayon po ay March 29, 2025. Abay, ang ganda ng ano, no? Actually, maganda yung enerhiya ngayong araw dahil nga po sabay na rin yung sinasabing solar eclipse sa ibang lugar. Pero di natin nakita dito, ano kanina nga po ay tayo po ay nagtungo, mga kaibigan, dyan po sa Ciudad Verdadero at talagang tayo po ay nakipag-ugnayan sa mga higher beings at para magkaroon ng mga gabay sa pang-araw-araw nating buhay dito sa Pilipinas at sa buong planetang ito. And of course, nakasama rin po natin kanina sa ating pagtungo sa Ciudad Verdadero ang buong puwersa ng Spiritual Guide Philippines ni Brother Jay. Kaya lang medyo titingnan natin kung i-connect natin sila sa ating program tonight, at talagang mabilisa lang pagdalaw dyan sa Ciudad Verdadero. Of course, marami mga experiences yung ating mga nakasama sa naturang lugar. Naka-experience sila ng kakaiba nung hinawakan nila yung boulder sa naturang lugar dyan po sa Ciudad Verdadero. Yung iba naman ay of course nakita rin yung mga beings, mga nilalang na kumakaway-kaway habang kami papasok sa naturang lugar, and it's a sign na welcome yung kanilang pagtungo doon, Actually, lahat naman tayo ay pwedeng bumisita sa Ciudad Verdadero, pero of course, kailangan lang yan ng proper coordination sa caretaker, kasi pribado pong lugar po yan, hindi po for public, Of course, ito po ay binubuksan po, willing naman pong buksan kapag ganito na papalapit ng Holy Week. Kung gusto ho nating magnilay-nilay, mag-meditate, magdasal at for to unwind, ika nga, malayo sa pang-araw-araw na magulong buhay sa lungsod, sa tinasabing sementadong gubat, ayan. Of course, ibang mga sagradong lugar like Banahaw, hindi rin natin inaalis yung mga simbahan, bahay-sambahan, mga templo at iba pa, talagang pinupunta niyan kapag ganitong Semana Santa, Malapit-lapit na rin po ang Holy Week, by next month, Abril, andyan na yung Holy Week. Ayan, si Ma'am Al Isles, yan. Sabi niya, isa po palang message kanina nang tayo po'y nagtungo sa syudad. Sabi niya, we all need to learn self-management. Ayan, kahit mga healer po tayo, self munang ayusin natin bago makialam sa buhay ng iba. Tama ho yun. Hindi mo maisasaayos ang buhay hindi mo matutulungan ang buhay ng iba kung hindi mo naman may sasaayos kung ano yung buhay mo. Yun. Magandang mga mensahe yan, And of course, kanina nagkaroon din ng pagkakataon tayo nakapag-channel ng message from galactic beings, although maigsi lang, kahit paano nire-respeto nila, welcome nila yung mga nagtungo sa Ciudad Verdadero today. Ayan. Ang sabi ni Ma'am Al Isla, sabi pa niya, kanina ho, Sir Ray, while channeling po kayo, pumikit po ako. Nakita ko po ang pure light. Ang galing-galing. Ayan, first time ko po makakita ng ganun. Marami po tayo may experience na ganitong mga nakikita kapag nagtutungo po tayo sa mga sagradong lugar tulad ng Ciudad Verdadero. Maging maging bukas lang yung ating puso at isipan. Ayan,
wag ho nating didiktahan kung ano may nakikita natin. Maging open lang tayo. And now, welcome nga natin. Ay, nasa Zoom. Buti naman nakapasok sa Zoom ang ating Reiki Master Teacher. Siyempre naman, walang iba kundi po si Dr. Joe Villasano ng Auhai Philippines. Dr. Joe, ma'am, magandang gabi po sa inyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo, ma'am. Ayan, Ray, nakahabol. Nakahabol tayo. Lang sa bahay, galing sa ating biyahe. Salamat naman. At na paunlakan tayo ng panahon na maging on time. Magandang gabi sa lahat ng inyong mga pakinig, viewers, mga kamisteryo, alalayan po natin. At marami tayong milagro na ipapahagi sa gabing ito. Opo, ayan. Ito'y patikim lamang nung mas matindi pang mga experiences na naranasan natin mga nakasama. Pero sa inyong pag-iikot din kanina, Dr. Joe, no, sa Ciudad Verdadero, although kanina nagkaroon ng ulan, tapos tumilang ulan, nung nandun na tayo sa syudad, talagang totally tumila yung ulan. Di ho ba? Umuulan nung tayo'y nasa sasakyan, konti na lang nang dumating sa lugar. Habang tayo naglalakad, ay inalis naman ni water element. Inulungan tayo ni Impo na maging maayos. Hindi tayo nadulas doon sa mga mossy places na mga inakyatan natin, nilusungan natin. Kaya maayos naman in general yung ating paglalakbay sa Ciudad Verdadero. Saka ang na-experience ko kanina, Dr. Joe, kasi kanina papunta tayo, talagang malakas yung buhos ng ulan. Abay, ako'y nakipag-tsikahan sa nature. Baka pwede naman po. Pagbigyan nyo naman po kami. Mahawi man lang ang ulap at para makapag-ikot-ikot tayo sa Ciudad Verdadero. Abay, pinaunlakan, Dr. Joe. Ganun ba talaga dapat natin gawin? We have to communicate with yung buong-buo sa kalooban mo, walang pag-aalinlangan, and magre-respond sa atin ng nature. Tama po yung ginawa ninyo. Nakiusap kayo na maging maayos ang panahon at nagpamalas din. Diba takip na takip yung langit kanina? Yes. Sabi ko kay Brother San, bigla sumilip at i-bless po ang ating grupo. Sumilip siya at i-bless po ang ating grupo nung nandun tayo sa Big Boulder. Opo. Kaya yung pakikipag-usap, yung request ay iyan po ay napapakinggan ng elemento o ng ating Panginoon. Opo. So, I think it's about time na hindi lang iilan, hindi lang mga healers, hindi lang mga psychics, hindi lang yung mga channels ang gumagawa nito, kundi tayong lahat. I think it's about time na tayong lahat ay maging open sa ganito. Going back to our old culture practices, di ba, Ma'am Jo? Kasi dati-rate naipag-usap tayo sa halaman, o di ba? Naipag-usap tayo sa puno. Ngayon, kapag nakikita kasi ngayon, sabihin sa'yo, baliw ka, ba't ka naipag-usap sa puno? Ba't ka naipag-usap sa mga kulisap? Iba na yung mindset, Ray, kaya lalong lumayo tayo sa kalikasan. At yung kalikasan naman, hindi tayo naintindihan at hindi na tayo kaisa. Marami na tayong mga disasters o calamities dahil nagkaroon ng disharmony ang tao sa kalikasan. Matindi lalo yung nangyari dyan sa may Myanmar saka sa Thailand, Dr. Joe. Ano po? Abay, mantakin po ninyo. Terrible po talaga. Ang lakas-lakas ng lindol. Lumakas ang lindol. No. At ang bagyo. Ayan. Siguro it's about time na tayo'y mag-practice ng we commune with nature, with Mother Nature. Para naman maiwasan. Maganda yung lesson sa inyo ngayong araw. Dahil kinausap nyo ang ulan, kinausap nyo ang mga elemento, pinagbigyan po tayo ng magandang panahon. Ito'y prueba na kailangan talagang meron tayong two-way communication sa lahat ng mga creations around us. Yung ating katawan, yung nakapaligid sa atin, lalo na po ang nature. Lalo na po ngayon, Dr. Joe, hindi naman natin may kakailan. Talagang parang kaliwat kanan may masasamang kalooban, parang may hinanakit sa kapwa. Siguro sa kabila ng ganitong nangyayari sa ating kapaligiran, abay gumawa tayo ng paraan na ma-reverse natin itong ganitong emotion, mag-isip tayo ng positibo
at magbigay tayo ng magandang enerhiya sa kapwa. Hindi yung galit ka, hindi yung nasusuklam ka, yan ang diba? formula ninyo. Oo. Dahil hindi lamang tayo ay magrereklamo o kaya magdadasal lang ibigay ito at ganon, ay tayo po ang gumawa. Tayo po ang gumawa ng aksyon para magkaroon po ng resulta. Ayan. Ang sabi ni Upcom Movie with Ton, lahat po kami gusto hong magtungo sa syudad Verdadero, sana all. Paano nga ba, Ma'am Jo? Kasi iba nag-aalangan, baka hindi sila paunlakan. Kailangan ba dito na parang you meditate muna, you pray muna before proceeding to syudad? Tama po yan, dahil isang buwan bago natin na ipamalita na mayroon tayo pong biyahe sa Ciudad Verdadero, merong mga tao na nagka-interest na sumama, pero hindi po nagkataon na panahon nila makapunta. Yes. Kaya halos ang nakarating lang po ay 3/4 ng mga nagplano dahil hindi nga panahon. Kaya kailangan po na tayo ay magdasal. At itong pong spirit ni Impo, siya po yung parang qualifying officer na paghanda na yung vibration natin. Ano pong ibig sabihin ng handa ang vibration para pumunta sa Ciudad Verdadero? Yes. Ang ibig sabihin po ng paghahanda ng ating vibration ay hindi naman na tayo ay maging banal. Ang ibig sabihin po noon ay tayo'y bukas na tanggapin ang anumang pong mensahe na binibigay ng lugar. Either yung kanilang mga anghel o kanilang mga divine guides ay magbibigay ng mensahe, sila po ay bukas. Dahil habang sila ay kontrolado ng kanilang left brain o nagda-doubt, hindi sila makatanggap ng buong kalooban sa kanilang mga mensahe, ay siyempre hindi po pwede pong pupunta. Yun po ang qualification ni Spirit Impo ng Ciudad Verdadero po. Openness po. Oo, saka si Impo, ano yan, cool. Cool yan. Ibig sabihin, madali mong makausap kung talagang panahon na makapasok ka dyan. At may time pa nga yan, Ma'am Jo, no? Ano rin yan, joker din yan. Mga palabiro rin. Kasi, ibig sabihin ito, although nasa kabilang dimension sila, ano yun para rin silang tao na meron din silang sense of humor di ba? Well, of course, ang sense of humor galing naman talaga sa Panginoong Diyos, di ba, Dr. Joe? Yung mga patawa, di ba? Mga pabiro, di ba? Kasama naman yan para maiangat yung ating vibration. Kasi pag tayo tumatawa, tumataas yung ating vibration, gumaganda yung enerhiya. Tama po. Anyway, may nagtatanong lang po, Dr. Joe, yun ho bang mga nakikita ho ninyo sa mga lugar tulad sa syudad, makikita din ho ba namin pag kami nagpunta dyan? Ang sagot po ay oo, kung ang ating pong babalik po tayo doon sa word na vibration, kasi paano po natin nakikita? Ang ibig sabihin po, yung ating pong kamalayan ay download, na pe-perceive, na i-interpret yung vibration na naroon po sa Ciudad Verdadero. Opo. Kaya kung kayo ay naisa doon sa vibration na yon, ay yung pong aming nasasaksihan na nakikita at pinapakita sa amin, ay tiyak na makikita po ninyo at makukuhanan nyo pa po ng litrato. Yung mga kasamahan ko po kanina na mga healers din, ay ang gaganda po ng kanilang manakuha ng mga litrato ng enerhiya sa lugar. Yes. Kaya magagawa din po ninyo ito na kayo may interest. Ibig sabihin, kayo ay nakahanda na makasaksi ng kung ano man po na mga impressions o kaya mga milagro na ibibigay po sa inyo ng lugar. Opo, ayan. Sabi tuloy ni John Aldrin Carmanuel, good PM po. Abay, mukhang magandang lugar po yung Ciudad Verdadero. Ano po? Plano ko po sanang mamasyal sa darating na Holy Week. Naku, hindi lang ho pasyal ang gagawin ho nyo dyan. Ang ipinapayo ho natin pag magtutungo kayo sa mga sagradong lugar tulad ng syudad,
i-set mo yung sarili mo na nandoon ka para makipag-commune unang-una sa nature, di ba, Dr. Joe? Then, tama po. I-surrender mo yung sarili mo. Total surrender yan di ba? Parang kapag nagpupunta tayo sa Mount Banahaw, Ma'am John, total surrender, kung ano man yung mga bigat na pasan-pasan mo, abay dapat ilapag mo na. Nagpunta ka sa ganyang mga lugar. Para paglabas mo sa lugar na yan, magaan ka. Di ba? Tama. Yung po ang ating naramdaman kanina. Yung bigat ng syudad vibration, yung syudad, ibig sabihin ko po, yung city life, na pasan-pasan po natin, yung lapot ng cyber waves na hindi naman natin kailangan, na nakukuha natin sa syudad na tinitirahan natin, ay ang pagpasok po sa lugar na yon, agad-agad po na nawawala. Para kang hinuhugasan ng napakalakas na enerhiya, at lalo pa po kung kayo ay makapagpaligo doon sa healing spring, may batis po doon, at yung mga buhok ay mahugasan, lalong gumagaan. Gumaan ang aking pakiramdam, Ray, kanina. Hinugasan ko yung aking buhok. Pati rin ako kaya basang-basa yung ulo ko kanina. Sabi ko, makapaghugas nga ng buhok. Actually, iba na nung mga nakalipas na mga taon, Dr. John, at nung nagtutungo dyan si Professor Jimmy Licao ko, talagang ligo ang ginagawa. At hindi lang basta ligo, talagang totally naked. Parang napahubad po total surrender, talaga naman, Pero of course, isa-isa lang naman nagpupunta doon, wala yung kasama. baka bigla kang magtatakbot kung ano makita mo, Ayan. Pero tama yung mga ganon, Anyway, binabati muna natin na yung mga rabii kay Dimitri Silvestre, more power po, watching from Dubai. Uy, kumusta na po kayo dyan sa Dubai? Meron bang lugar sa Dubai din na parang kahalintulad din sa Pilipinas? Itong sa Ciudad Verdadero, Banahaw, na pinupuntahan ng mga sagradong lugar, Aunt May, magandang gabi po sa inyo, and malamig na gabi. I think si Aunt May nasa Hong Kong. Yan. Alright. Okay, si Topher Mendoza, magandang gabi po sa inyo. Lakay Sir Ray Sibayan, always listening po from San Jose del Monte, Bulacan. Leo Habares, good evening po Sir Ray, pati na rin po sa inyong mga bisita sa programang Gabi na Misteryo, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Ayan, salamat po. Miguel Hilario Jeronimo ng Santa Maria, Bulacan, magandang gabi po sa inyo. Jericho Ferrer, salamat. Maging si Arvin Capasilio, Marilu de Guzman, maging si Emmanuel Asierto. Ayan, agdengdeng gak-apaw, naggapo Palawan, sabi ni Emmanuel Asher. Ang dami pala mga Ilocano, Dr. John, na nakatutok din sa atin. Mar Urbano, nanonood din po kami sa YouTube channel po ng DZRH. Ito po sa Las Vegas. Ba? Mar Urbano, kama na sa Las Vegas ka pala ngayon? Wow! With Jolen Sam Spearman and Urbano dito po sa Las Vegas. Abay, enjoy your stay in Las Vegas. Ayan. Ralph Villarama, nakikinig din po sa inyo. Salamat po, Ralph Eugene Villarama from Barangay Pantubig, San Rafael, Bulacan. Ayan. Ron Ignotente Bustamante, magandang gabi po sa inyo. Kumusta na kayo? Ayan na. Alright, so itong discussion natin tonight, kasi mabilisan lang naman bigla tayong buti, nakahabol tayo, Dr. Joe, sa ating program. Ito'y parang teaser lang din yung ating magiging mas malalim na discussion next week about Ciudad Verdadero. Kasi yung ating mga kasamahan sa Spiritual Guide Philippines, sina Brother J, sina CJ at iba pa, abay marami silang mga experiences inside Ciudad Verdadero, especially Dr. Joe, yung paghawak nila doon sa boulder na yon, yung malaking tipak ng bato, talagang napakasikat yung batong yan na talagang naipag-communicate yan, yung pinapakita ng RHTV, marami tuloy nag-iisip, Ma'am Jo,
itong boulder na to, ano ba talaga ito? Ito ba'y portal sa kabilang dimension? Ito ba'y bridge between the physical reality to interdimensional reality? Sa atin pong karanasan, Ray, since the time na na-i-introduce sa atin ang lugar na ito ni Professor Jaime Licauco, ay ito na ang ating parang antena, Ray. Yes. Na kapag tayo tumatanggap ng mga mensahe galing sa ating galactic brothers o sa ibang dimension, ay dito po tayo nagkakaroon ng connection. Kaya kapag tayo ay dumidikit kanina, yung mga kasamahan natin, tinuruan natin na mag-download ng information, marami silang natanggap kung ano-anong mga mensahe at kung ano-anong mga nakita nila. Hindi na sa physical plane. Yes. Agad-agad daw silang nasa ibang dimension. Oo. Kaya tama na ito ay isang portal para po makaroon ng experience sa ibang dimension ng buhay. Yes, so sa kanina naulinigan ko sa sinabi ni Brother Jay, bigla raw umilaw yung kanya mga kamay. Dr. Joe, nung paghahawak dun sa boulder, sabi ko, ano ba yan, mayroon ka bang neon lights? Biglang umilaw. Biglang umilaw yung mga kamay. Joke lang, pero parang lumalabas, parang matinding energy yung gumapang sa kanyang mga kamay nung pag-touch dyan sa boulder niyan dyan sa may Ciudad Verdadero. Pero itong mga ganitong experiences, Ma'am Jo, hindi mo makikita to physically mostly sa astral plane, although yung iba nakikita nila nagmamanifest in physical form. Di ba, Dr. Joe? Nakikita mo tama talaga po, physically. Depende po doon sa sensitivity at yung pong kamalayan noong receiver ng information. Pero ang kadamihan po ay ito'y sa light dimension, sa ethereal, at yung kanilang spiritual dimension ang nag-i-interpret po ng lahat ng mga experiences sa lugar na ito. At ang sabi po kanina, ito ay ang lugar pong ito sa Sampaloc ay pwedeng tingnan lamang na parang isang kahuyan o isang gubat na normal. Pero noong ancient times ay ito po ay talagang sagradong lugar na. Nasa ethereal imprint ng lugar na ito, kung ano-anong mga rituals noon, kung ano-ano pong mga information ang naiukit sa lugar ng Ciudad Verdadero. Ayun. Alright. Pero sabi ni Mundumak, ito very interesting itong question ni Mundumak, Ma'am Jo, sabi niya, Paring Ray, radiation free ba ang Ciudad Verdadero? Radiation. Opo, masasagot yan natin, Ray, sa radiation kasi nagsukat po tayo kanina. Nagsukat po tayo ng EMF level ng lugar sa mga estudyante po natin. Ibig sabihin po ng electromagnetic fields, yung healthy level, na pagdating po natin doon kanina ay meron lang po tayo ng mga 30-25 dahil galing po tayo sa biyahe. Nung naroon na po tayo sa lugar ay umakyat po ng 50 plus. Meron nga pong nag-register ng 85 count doon sa ating meter reader ng EMF yung device. Ating auric field. Ang ibig sabihin, yung lugar pong yon, wala nga po doong signal ng cellphone. Bihira po ang mga pick up ng signal ng cellphone. Ibig sabihin po ay wala pong harmful radiation na ini-emit galing sa ilalim o sa kapaligiran po ng lugar. Nasukat po natin, Ray, kanina. Ayan, abay, good news, so, parang kapag pagod ka, papasok ka dyan, mare-recharge ka. Kakapal lang aura mo. Ayan na. Yan, sabi ni Mundumak, sabi nga niya, radiation free ho ba ang Ciudad Verdadero? Nasagot na ni Ma'am Jo, yun kasi ho ang mga alien, kaya tayo na-kidnap mawalan tayo ng malay, kaya madali lang naisama nila tayo sa kanilang UFO. Mundumak, naranasan mo naman na alien abduct? Na alien abduction? Actually, hindi naman talaga abduction yung ginagawa ng mga extraterrestrial beings. Actually, ang ginagawa nila parang they invite you na sumama sa kanila.
Although of course, yung iba, mayroong ibang alien species na talagang forcibly, bigla ka na lang tinatamaan ng liwanag, bigla ka na lang nawawala. Pero hindi physical yun, Dr. John, no? Kapag kailangan ka nilang kunin, astral body mo yung kinukuha eh. Di ba? Astral body po ang kinukuha at yung light form natin, ang kanila, kasi light beings po sila. Hindi po nagbabibrate yung ating physical cells sa kanilang lugar. Alright. Pero yung advantage naman kasi noon, kasi baka matakot yung ating ang ginagawa pala dyan, Ma'am Jo, parang nagkakaroon ng upgrading ng DNA. Ito bang DNA upgrading? Iba po yung frequency. Oo. Yes, ma'am. Kaya masasabi po natin na ina-upgrade. Kanina po, ina-upgrade yung ating frequency dahil di ba nasa process po tayo ng Earth Ascension. Opo. At isinasama po ang ating katawan. Opo. Kanina, nasaksihan natin yung pagdagdag ng liwanag sa atin pong, sabihin na natin na spiritual DNA, sa ating pong body cells. Lalo na po, sinimulan tayo kanina nung nandoon umiikot kayo sa labyrinth. Napansin nyo yung buhos ng enerhiya. Yes, ang lakas. Na I cannot even contain and para dinighay ko ng idinighay. Kasi parang nandun tayo sa loob ng ipo-ipo. Opo. Na binibigyan tayo ng liwanag. At nung nandoon na kayo, naka-lotus position na, kayo ay nakalagay sa isang tube of light. Oo nga eh. Ang sarap mag-meditate doon sa pinakagitna eh. Parang ayaw mo nang tumayo. Kapag nandoon ka, parang ipinako na lang doon sa tunnel of light. Ayan. Ito pong binabanggit natin ito mga kaibigan ay ito yung mga experiences po natin sa pagtungo natin sa Ciudad Verdadero. At sa mga hindi nakakalam, ito pong Ciudad Verdadero ay ito'y ang caretaker dito, Ma'am Jo, no? Actually, ayaw niyang sabihin na siya may-ari, pero siya yung caretaker, si Tatay Art Katakis. Siya yung nakatanggap ng mensahe noon pa na ayusin yung lugar na yan para maging retreat place, especially pag Holy Week, sa mga gustong maka-experience spiritually. Yan ang naging purpose dyan. May pagkakataon pa nga, Ma'am Jo, kung ma-recall lang ninyo yung binabanggit sa salaysay ni Tatay Art, gusto na rin niyang i-convert dati yan na plantasyon ng kape. Di ba? Tama po. Marami pong crops ang sinubukan niya po dyan. Oo. Nagtanim po siya ng saging. Yes. Nagtanim po siya ng kape. Oo. Nagtanim po ng mga kalamansi. Ay dahil nga ito ay hindi angkop doon sa farming, ang lugar ay hindi po naging maayos ang mga halamang ito. Kaya bumalik po siya at pinakinggan niya na huwag na lamang tamnan ng kung anong gusto na crop, kung hindi ay yung elemento na lang mismo ang nagtatanim. Ngayon, napansin nyo kanina, yung mga tinanim niya na pili trees, dahil ito po ay ang source ng pinakamagaling na elemi oil, medicinal oil, ay gumaganda ang kanilang growth. Ang daming bunga at malago ang growth nila. Ibig sabihin ay angkop yung pili tree sa lugar ni Del. So, ibig sabihin nun, yung vibration ng halaman ay tugma kung ano yung enerhiyang ini-emit ng Ciudad Verdadero. Opo, at saka tinuro po sa amin kanina ng spirit, yung mga bagong halamang gamot na itinanim doon ng mga spirit. Ang dami pong na-identify kasi may kasama po tayo kanina na herbalist. Opo. Ay laman nagsasalita, nakikipag-usap sa kanya ang mga herbs at mga puno. Ay ang sabi niya, pagbalik niya daw ay mas tuturuan siya, si Emily Bonife po yun, ng mga halaman. At nagtanong siya, pwede na po ba akong makahingi ng halamang gamot? Sabi ng spirit kanina ay hindi pa. Dahil kailangan niya pang aralin lahat kung ano yung mga healing herbs and trees doon sa lugar po. Yes. Alright. Si Brother Jay,
nag-react dito. Hindi na po kami nakapunta. Grabe na po yung pagod kanina. Pero grabe po yung divine welcome po sa amin. Actually ho, nakakaiyak sabi niya. At sobrang saya ha. Totoo yan, Brother Jay. Huwag ka mag-alala. Next week, pag-usapan uli natin yung inyong mga personal experiences dyan sa Ciudad Verdadero. Kasi first time nila to, Dr. Joe, na nakapunta dyan sa syudad. Kaya yung trip natin kanina, yung pagbisita natin dyan, ay talagang intended for Spiritual Guide Philippines Group at yung pang inyong mga inaakay-akay na mga estudyante sa Reiki Healing. Ganon talaga po ang binigay na biyaya sa kanila. Maraming mga experiences na hindi ka panipaniwala at biglang nagkaroon sila ng ibang kamalayan at ang dami nilang nakausap. Nakita ko ang liwanag ni Brother Jay kanina. Naroon po siya sa lugar. Para ba siyang power plant, Ma'am Jo? Power plant? 1,000 wattage more pa. Talaga naman, Ayan, sabi ni Hope Resurrection na mapagpalang gabi po sa inyo, Kamisteryo, at sa inyong mga panauhin. God bless po, and regards to Kuya J. Nelson Elinon ng Spiritual Guide Philippines. So, ikaw, Hope, baka one time may makabisita ka na rin sa Ciudad Verdadero. From John Harshman Nevado, Nebagarabi, Sir Ray Lakay, kaya pala madalas ang sakit ng ulot sipon, upgrading ng DNA from Bicol here. Tama yun, di ba, Ma'am Jo? Yung mga nararamdaman natin parang sumasakit ang ulo natin, yung mga kalamnan natin, akala natin trangkaso, ito'y kasama na sa process of DNA upgrade? Apo, adjustment po yung lagnat po ay adjustment sa fire element. Yung pong ubo, adjustment sa air element at saka activation po ng ating 13th chakra, which is the center of intention, materialization and materialization. At yung pong pananakit ng kalamnan ay adjustment po natin sa mineral element. At yung pong pagpapawis, marami pong mga kayo pala, yung nagpapawis po ng sobra. Hindi po yung sakit kung hindi ina-adjust din po tayo sa water element. At yung pong nakakaramdam ng lamig sa katawan ay adjustment po sa air element. Ito po ay ang panahon na lahat ng elemento ng ating katawan ay inaakma doon sa vibration ng natural element po. Kaya kapag tayo po ay nakaramdam ng sinasabi pong trangkaso, ay agad-agad po natin siyang i-entertain at tulungan kung paano tayo mas ma-upgrade. Paano po ang dapat natin gawin kung meron po tayong mga sintomas na para tayo may trangkaso o kaya flu, ay kailangan po ang ating katawan ay hindi masyadong acidic. Iiwasan po natin yung mga pagkain na nagbibigay ng asido, yung pong karne, mga preserve, mga matamis, at saka yung pong maaasim, maaalat, para ang adjustment po ay mabilis at maraming iniinom na tubig, marami po tayong exercise, at lagi po tayong naaarawan at positive thinking po para mas mabilis po ang adjustment rate. Itong DNA upgrade na to, Dr. Joe, hindi lang naman to sa ating tao, actually mass DNA upgrade ang ginagawa. Kasi kasabay natin sa upgrading na yan ng DNA ng ating planeta. Di ho ba? So kung tayo na sa planet Earth, nag-upgrade siya ang Mother Earth natin ng kanyang DNA. Tayo rin na nakatira sa planetang ito, kasama na sa upgrading na yan. So all in one. All in one ang nangyayari. So I think kaisa po tayo doon sa frequency adjustment. So we should be thankful, magpasalamat po tayo sa pong lumikha at may ganitong pagbabago sa ating katawan. Of course, may mga nararamdaman tayong di maganda, pero makakasurvive naman tayo kung talagang kailangan lang nating i-manage. Of course, itong upgrading din ng ating planet, di ba, Dr. Joe? Ito'y, of course, ang mga epekto nito, yan, tulad naman nangyayari, may kalamidad, may bagyo, may lindol, o di ba? Mukhang kasama na rin ito sa process,
Lahat po yan kasama, katugma. Meron pong macrocosm na manifestation, yung buong planeta, at meron naman pong microcosm sa ating pong mga katawan. Ayun, tama ho yan. At sabi tuloy ni Kazak, sabi niya, tamang-tama yan, pang fresh sa init, maraming puno. Yes, exactly, tama ho kayo. I think it's about time din na magising tayo sa katotohanan na pahalagaan natin ng mga puno sa ating kapaligiran at magtanim tayo ng puno. Maging advocate tayo ng pagtatanim ng puno. Ayan na. Sumama tayo sa ibang mga environment group na talagang very active sa pagtatanim ng puno. Hindi yung sisirain natin ng ating kalikasan. Ha? Ito nga yung binabanggit ng mga galactic beings, Ma'am John. Although very short lang yung message kanina. Pero hindi pa rin nawawala yung kanilang matinding mensahe sa ating lahat na pangalagaan natin ating kalikasan at dagdagan yung pagtatanim ng puno. Paulit-ulit po yan na sinasabi rin sa inyong lahat ng mga mensahe. Yung pag-aalaga ng ating planeta sa pamamagitan po ng pagbabalanse ng mga elemento at napakahalaga yung sinasabi yung pagtatanim ng puno dahil yan po ang buhok ng planeta. Kung paano tayo nagda-download o tumatanggap po ng mga divine wisdom information ay sa mga puno. At ang mga puno naman po ang nagre-regulate ng ibang elemento. Yung cycle of water po ay trabaho po yan ng puno. Yung pong pagbabalanse ng tubig sa lupa. Kaya kapag kinalbo po natin ang ating planeta, ang resulta po ay pagbabaha at pagiging mainit ng ating planeta. Ang example po nito na ginagawang maayos ay ang Singapore po. Nung araw, ang Singapore ay mas mainit sa atin kasi malapit sila sa equator. Yes. Pero ngayon, masasaksihan ninyo na dahil nagtanim ang Singapore ng maraming puno, kahit saang bahagi, lahat po ng mga buildings nila ay may mga puno. Mas malamig na po ang Singapore kaysa sa atin. Tayo naman po ang painit na painit. At ito ay napakahalaga rin na bigyang pansin dahil nagkakaroon po ng adjustment ang planeta natin. Lumalapit tayo sa equator. Masusunog po tayo pag hindi tayo nagtanim ng puno. Kaya emergency po itong panawagan ni Sir Ray na kailangan araw-araw tayo po ay nagtatanim ng puno. Ang pagtatanim po ng puno ay pwedeng hindi physical. Pag may nakita po tayo ng mga bakanting bundok, nakakalbong bundok, ay magdadasal po tayo sa Panginoon at sa lahat ng mga elemento po ng lupa na pakinaman po, pakireplant naman po itong mga lugar na ito. Mapapansin ninyo, pagkalapas ng mga 3 buwan, ay may mga puno na sa lugar na yun. Maganda yan, yung tip na yan, Dr. John. Saka marami ring mga mga programa, yung mga mahiling magdudut-dut ng mga telepono. Meron nga dyan yung mga programa nila, forest, di ba? Pwede tayong makipag-interact sa ganyan. Kasi yung pagtatanim pala ng puno, mayroon kang certain points na iipunin. Tapos kapag na-reach mo yung ganong dami ng points na yon, sila na magtatanim ng puno sa mismong lugar, Dr. Joe. So meaning, ikaw, ay syempre makikita mo maganda pong programa yan. Makikita mo yung sarili mo ba? Meron pala akong naitanim na puno kahit na ginagamit ko lang tong app na to. Di ba? Abay, malaking bagay yan na nakatutulong sa ating kalikasan. Saka ito'y isang mga malakas na mensahe sa ating lahat na bumalik tayo sa dating paniniwala na talagang napakahalaga ng kalikasan sa ating buhay. And of course, wag nating kalilimutan, Dr. Joe, abay, napakahalaga rin na tayo'y nangangalaga ng mga hayop sa paligid. Kasi kasama naman talaga sila sa ating buhay sa planetang ito. Yan. Diba? Tama po, lalo na yung mga stray cats, dogs. At alam naman po natin na yung aso ay pinanggagalingan po ng natural na unconditional love. Yan. Yun naman pong pusa ay pinanggagalingan ng moo wave, yung tinuturo po natin dito sa programa ni Sir Ray, na kung paano tayo nakakalinga, nayayakap ng ating Panginoon o
yung ating ideal program sa cosmic field, paano natin itong natatapatan ng ating pong vibration. Kumbaga, dalawang barcode nagtatapat dahil sa mu wave ng ating brain function. At ang pusa po, ang source nito, lagi silang nasa mu. Nasa meditative state ang mga pusa. Opo. Kaya tinutulungan po tayo, alagaan po natin sila. Yan. Lalo na po yung mga kumakalat lang sa kalsada. Totoo po yan. Huwag natin silang sasaktan at bagkus ay alagaan natin sila. Anyway, mga kaibigan, according to Hope, active si Miss Hope, Save Mother Earth, sabi niya. Ako pa always do embrace trees, basta may makita akong may buhay, I say hello. Tama yan, Actually, pati ng mga kulisap dapat talaga kinakausap din natin mga kulisap. At saka yung pwede ba kausapin din Ma'am Jo yung yung mga dengue lamok, sana wag na sila mangagat. Ay, opo, ginawa po namin yan sa mga Banahaw dahil marami pong lamok doon. Diba? Sabi namin, pwede kayong pumaligid sa aming aura pero bawal po kaming tusukin ng inyong kagat. Ginawa naman, Ray, hindi kami kinagat. Hindi naman kayo kinagat. Hindi kayo tinusok. Kasi nadala sa pakiusap. Iba nga. Iba nga, tinatakot pa yung mga mangagat ka, papatayin kita. Matitiris. Masasampal kita. Alam po ninyo, tinatawa lang po natin yan, pero hindi ho kabaliwan yan na tayo nang ipag-ugnayan po sa mga kulisap, ayan, mga insekto, di ba? All living things naman dapat talaga nagkakaroon ng interaction with them, para naman ay manumbalik yung ating lumang kaisipan noon, paniniwala na dapat tayo ay we coexist with them. Di ba, Dr. Jo? Yun talagang dapat Tama pong practice yan, coexistence. Hindi natin sarili lamang ang planetang ito. Lahat po ng naririto ay ka-exist natin at kabahagi natin. Kailangan po tayo may two-way communication po sa kanila. Correct. Kaya, kasi sila din, nilalang din naman ng paong lumikha, So, mayroon din naman talaga silang karapatang mabuhay sa ating mundo. Roel Robles, tama yan. Pwede din tayong mag-exchange ng energy sa mga puno. Ayan, tama ho yun. Maalala ko si Father, yung running priest, Dr. Jo. Kapag tumatakbo siya, sumasali siya sa marathon, pag alam niya nangihina na siya, pag may nakita siyang puno, ini-embrace niya yung puno, lumalakas siya. Nabibigyan siya ng enerhiya para tumakbo uli. Ayan, si Father Robert Reyes. Ayan, shout out kay Father Reyes, our running priest. Ayan, tulad niyan. Yung iba naman ang ginagawa, Dr. Jo, nakayapak. Ugaliing nakayapak sa mga lupa, buhangin. O di ba? Para nagkakaroon tayo ng exchange of energies sa Mother Earth. Sa beach, sa mga damuhan. Huwag lamang po sa semento. Dahil semento po, pag tayo nakayapak, ay kinukuha po ng semento yung ating kuryente. Mapapasot pa tayo. Ayan. Si Ria Soto, magandang gabi sa iyo. Alam po ninyo, pinag-usapan po namin ito ni Ma'am Jo ngayon. Actually, teaser lang po ito ng ating pagtungo dyan sa Ciudad Verdadero. Marami may experiences na pwedeng i-share sa atin yung ating mga nakasama dyan. Especially yung group ni Brother Jay ng Spiritual Guide Philippines. Maybe next week, ayan, mapag-usapan po natin mas malalim yung kanilang mga experiences. Ayaw ko nang sabihin yung mga binanggit nilang mga experiences nila. Hayaan natin sila next week na magsalaysay yung kanilang mga na-experience, especially yung kanilang interaction with Impo. Dr. Jo, si Impo talagang biglang pumapasok sa komunikasyon kapag ganyan na nandun ka sa Ciudad Verdadero. Kaya shout out kay Impo at sa buong puwersa ng Ciudad Verdadero. Actually, mga galactic beings din kanina ay present din, yung mga blue beings, Dr. Jo, yung mga Arcturians,
At meron ding ipinakita sa atin kanina, although hindi naman physical form, yung kanilang mga nakalutang na mga mothership sa lugar. Sabi ko, ano ba naman yan? Nakuha niyo yata ng photo. Oh, may nakunan pa ako na litrato sa hindi kalayuan. Talaga naman, minsan talaga mahirap paniwalaan, pero pag na-experience mo ninyo, it is your own experience. Walang makakasira, makakabuwag sa experience niyan. Ako naman, personally, pag may nag-share na experience, Dr. Joe, we have to respect yung kanilang experience. Huwag nating mamaliitin. Kasi experience sila yun eh. Wala tayong karapatan na sirain yung gano'ng experience. Di ba? Alright, wala po ang nakaranas, kaya dapat nating appreciate at nakarespetuhin po. Alright, si Jonathan Lazarte, sabi niya, meron siya binabanggit dito. Yung kay Johnny Midnight, I don't know if you remember him, Dr. Joe, si Johnny Midnight. Yung toning ba yon during that time? Toning! Yan. Sabi niya, sa puno sumandal ka lang, makukuha ang energy mo. Ayan. Actually, sharing of energies yan eh. Pag sumandal ka sa puno, kapag mahina ang energy mo, bibigyan ka ng puno ng enerhiya. Kapag sobra-sobrang energy mo, di ba, Dr. Joe, pag sumandal ka sa puno o yumakap ka, ibabalance ng puno yung energy mo. Tama po yan, at turuan po natin sila ng tamang approach kung paano po tayo natutulungan ng mga puno o anuman pong lugar, mga boulders at so on. Una po ay hingi po tayo ng permiso. Harap, dalawang palad, sasabihin natin sa malaking puno o kaya sa mga bato na kung pwede kayong makipag-interact at kung pwede kayong makatanggap ng mensahe o anuman pong biyaya sa pamagitan ng punong ito. Pagkatapos pong humingi ng permiso ay pwede na po siyang yakapin. Kaya ilagay po yung ating spine kasi doon po dumadalo yung kuryente. Yes. At habang tayo ay humihinga, ay pumapasok po yung lakas ng puno. At ang pangalawa, pwede rin pong hingian yung puno na alisin sa ating pong katawan, sa ating pong aura, ang anuman pong mga programa na hindi mainam. Tutularin ng ating katawan yung kanilang mga ugat. At yung mga ugat na yun na enerhiya sa ating katawan ay mag-represent doon sa mga hindi mainam na enerhiya sa atin at dadalhin doon sa lupa at papalitan ng positibong enerhiya. Pagkatapos pong maramdaman yon, mainit, nagpapalsate po ang ating katawan sa puno, ay babalik uli ng dalawang kamay nakaharap sa puno at nagpapasalamat tayo. Ayun. Ngayong papalapit ng Holy Week, Ma'am Jo, siguro maraming mga nag-iisip-isip kung saan sila pwedeng magpunta, magnilay-nilay, makipag-communicate sa ating pong lumikha. Anong mga i-recommend mong mga lugar, Ma'am Jo, na pwede nilang puntahan according to their vibration, according to their frequencies? Opo, dito po sa Luzon ay maganda po yung ating sources ng kadong lugar. At ang ating pong Mount Banahaw po. Mount Banahaw. At ang mga kuweba po, meron po tayong Cavinti Cave, meron po tayong Daraitan Cave, at yung pong mga lawa na malilinis, at yung lugar po na may malalaking puno. Yung po ay ang mga magagandang lugar. At siyempre po, yung ating mga beaches. Tumulong po tayo, nalinisan ang ating mga beaches para tayo makasingkot ng negative ion from the sea breeze. Ayan. Po, pero pwede natin puntahan ngayong mahal na araw. Ang grupo po natin ay meron tayong trip doon sa Daraitan Cave sa darating na mahal na araw. April 17-18. Talaga? Anong petsa, Dr. Jo? April 17-18. April 17 and 18. Ayun. Po, papasok po tayo sa mismong Monday, Thursday and Good Friday. Yes po. Saan yung lugar na to? Yung cave na to?
Daraitan po, Tanay Rizal. Tanay Rizal. So saan sila pwede makipag-coordinate, Ma'am Jo, kung sakasakaling sila interested na sumama? Silang makipag-coordinate sa atin, yung pong ating Facebook na AWHI. O, bibigay ko na po ba? Yung yes, ma'am. Please, opo. Sa Auhay. 0918-911-0035. Pakiulit po. 0918-911-0035. Opo. Ayan. Pero ang pakiusap ko rito, Ma'am Jo, no, sa mga nagpupunta sa mga sagrado mga lugar, sa mga nature's park at iba pa mga forest, wag po tayo magkakalat ng basura. Kung ano mga bit-bit. Ang una po natin, Sir Ray, na requirement po ay magdadala po sila ng garbage bag. Yes. Pangalawa po, may mga programa po itong mga lugar ngayon na tumutulong po tayo, lalo na po sa Mount Banahaw, ay magtatanim po tayo ng puno. Meron po doon na mag-assist sa kanila para i-guide sila kung paano magtanim ng puno po. Ayun, ayan na. So kahit paano, meron na po ka-idea anong gagawin po natin this coming Holy Week. Of course, hindi naman nawawala talaga iba, nakakasiya. Pero it's a Holy Week, so I think ang priority natin dito, yung ating spiritual na aspekto. Hindi yung puro lang gala dito, gala doon, Dr. Joe. Kasi iba na nawawala na Nawawala sa tamang direction yung Holy Week. Gusto lang magbakasyon, gusto lang magtampisaw, gusto lang mag-enjoy, gusto lang uminom ng alak, want to sawa, gusto lang makipag kung natin gawing party. Yung ating mga Holy Week na diba? ginagawa. Kaya po kailangan makiisa tayo sa ating Panginoon, sa ating pong kalikasan, at isang tabi na muna yung mga pang-party na activities. Lalo na po yung pagkakain. Yan. Sobra pagkain. Kasi hindi po pumapasok yung spiritual energy kapag tayo po ay sobrang kumain. Yes. Mas mabuti nga po na konti lang, mga prutas o gulay lang po. Dahil doon po pumapasok ang maraming kuryente at saka yung Holy Spirit. Ayan. Ma'am Jo, maraming salamat po sa inyo, and of course sa mga gusto rin pong matuto ng Reiki healing, saan po sila pwedeng magtungo po at makipag-ugnayan? Ngayon po nasa Pilipinas po ako, nagbibigay po tayo ng pre-training ng energy medicine through Reiki training po. Ipag-ugnayan lang po sa 0918-911-0035. 0918-911-0035. Meron po tayong online class sa April 6 po. Bibigay po namin kay Sir Ray ang ating pong Zoom link. Thank you so much, Dr. Joe. Maraming salamat po, ma'am. Hanggang sa muli po dito sa ating programa, Gabi na Misteryo. Thank you so much po, ma'am. Maraming salamat, Sir Ray, sa pagkakataon at sa lahat ng inyong mga manonood sa buong mundo. Thank you so much. Ay, salamat ho sa mga tumutok po sa ating Gabi na Misteryo. Abay, patikimi lang ho yan. Next week, abay tayo po sisisid dun sa mga experiences ng ating mga nakasama sa Ciudad Verdadero, sina Brother Jay ng Spiritual Guide Philippines, and of course, yung mga nakasama rin ni Dr. Joe sa ating pagtungo dyan sa naturang lugar. Shout out kay Ma'am Thelma and Abner at sa buong pamilya niya na nakatutok po dyan sa Ciudad Verdadero. Sila po ang nangangalaga para laging maayos ang naturang lugar at i-welcome yung mga gustong magtungo at makarating. Ayan. Iba kasi nagtutungo pero hindi nakakarating. So dapat kapag nagtungo tayo sa isang sagradong lugar, make sure na tayo po'y makararating. Ayun. Encounters mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talaga malapit na? Mga experience o meron kayong sightings ng mga UFO. Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels, beyond human comprehension. Wow,
propulsion system. Gabi ng Misteryo.